Breaking news mga kabayan, Senator Rodante Marcoleta, sinisimulan na ang hakbang sa kanyang ipinangako na ilibre na lang ang kuryente ng mga consumer na may 200 hanggang 234 kilowatt hours kaysa mapunta daw sa ayuda na hindi naman sigurado na lahat ay nabibigyan. Pangalawang breaking news, nagkaroon ng protesta ang grupo ng akbayan sa tanggapan ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ito ay kaugnay ng controversial na issue ng flood control projects. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang mainit na talakayan sa Kongreso, ipinahayag ni Congressman Rodante Marcoleta ang kanyang matinding pagkabahala ukol sa sistema ng pamamahagi ng ayuda sa bansa, partikular sa mga maralitang Pilipino. Batay sa kanyang pagsusuri, tinatayang umabot sa humigit kumulang 174 na bilyon ang halaga ng iba't ibang uri ng ayudang ibinibigay sa mamamayan. Ngunit sa kabila ng napakalaking pondong ito, wala umanong malinaw na datos kung ilan at sino-sino talaga ang nakatanggap ng tulong. Ayon sa kanya, tila walang konkretong basihan kung napupunta nga ba sa tunay na nangangailangan ng pondo, at dahil dito'y tila nauuwi lamang sa isyu ng katiwalian, pagpapasikat ng mga politiko at kawalan ng transparency. Bunsod nito, iminungkahi ni Marcoleta ang isang alternatibong ideya na sa unang tingin ay may pagkaradikal, ngunit ayon sa kanya ay mas praktikal. Ang pagbibigay ng libreng kuryente para sa mga consumer na may buwan ng konsumo na may 200 hanggang 234 kilowatt hours. Sa kanyang pagkalkula, kung isa-subsidize ng gobyerno ang ganitong halaga ng konsumo, aabutin lamang ito ng 10 bilyon. Malayo sa 174 na bilyon. Nakasalukuyang ginagastos para sa mga ayuda na wala namang malinaw na sistema ng distribusyon. Sa ganitong sistema, ayon kay Marcoleta, ay tiyak na mararamdaman agad ang tulong ng gobyerno sa bawat sambahayan. Hindi na kailangang dumaan sa komplikadong proseso at higit sa lahat, mababawasan ang tsansa ng korupsyon. Sa kanyang pananalita, idinetalya ni Marcoleta ang 5 pangunahing uri ng ayuda na ibinibigay ng gobyerno. Ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Medical Assistance to Indigent Patients, Assistance to Individuals in Crisis Situations, Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged or Displaced Workers at AKAP. Maliban sa 4Ps, na anyay may malinaw na guidelines at kondisyon, ang iba raw ay walang sapat na batayan at wala ring sapat na monitoring kung talagang naipapamahagi ang tulong sa mga tamang tao. Isinalaysay pa niya na sa mga pagbisita niya sa iba't ibang lugar, kahit tanungin niya ang libo-libong mamamayan kung sino ang nakatanggap ng tulong, ay wala raw halos umaamin o nakakapagpatunay na sila ay benepisyaryo ng mga ito. Kaya naman, tanong niya, bakit hindi na lamang idirekta sa serbisyo gaya ng kuryente ang pondo upang tiyak ang benepisyo? Pinuri naman ng kalihim ang ideya ni Marcoleta at inamin na ito'y isang alternatibo at maaaring pag-aralan. Dagdag pa ng mambabatas, ang kasalukuyang lifeline subsidy system na ipinatutupad sa bansa ay tila hindi rin epektibo. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang programa ay nagbibigay lamang ng buong diskwento, 100% sa mga gumagamit ng 0 to 20 kilowatt hour kada buwan, 50% para sa 21 to 50 kilowatt hour at 20% para sa 71 to 100 kilowatt hour. Ngunit ito'y tila kulang at hindi napapakinabangan ng maraming pamilyang nasa laylayan. Ani Marcoleta, ang 20 kilowatt hour ay hindi sapat para sa isang pamilyang Pilipino na may kahit simpleng gamit sa bahay tulad ng ilaw, ventilador o refrigerator. Kaya mas makabuluhan umano kung palalawakin ang sakop ng mga libreng konsumo para sa mas maraming tao. Pinuna rin niya ang kakulangan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa aktual na datos. Bagamat nakalagay sa papel ang sinasabing data ng DSWD, ito ay hindi naman umano na verify sa aktual na sitwasyon sa mga komunidad. Itinampok niya na sa panahon ng eleksyon, kung kailan siya ay lumilibot sa iba't ibang lugar at nagtatanong kung sino ang nakatanggap ng mga ayuda, ay wala halos sumasagot.
Isa itong indikasyon, anya, na maaaring hindi talaga na ibibigay ang mga tulong sa mga nararapat. Kaya, iginiit niyang mas mainam kung serbisyo gaya ng elektrisidad na lang ang isubsidize upang mas madali ang distribusyon. Tiyak ang makikinabang at mababawasan ang red tape at katiwalian. Sa pagpapatuloy ng sesyon, tinanong ni Marcoleta si Secretary Pangandaman ukol sa alokasyon ng budget at kung bakit tila basta na lamang pumapayag ang ilang ahensya sa mga budget proposals. Pinunto niya ang malaking diferensya sa mga budget ceilings at aktwal na ginagastos, partikular sa halagang mahigit 6 na trilyon. Anya, dapat may sapat na interagency coordination at vetting process upang matiyak na ang mga tinatanggap at inaaprubahang pondo ay aligned sa mga layunin ng bansa tulad ng poverty alleviation at economic growth. Ipinahayag din niya ang pangamba na baka nawawala na sa focus ang mga tunay na target ng gobyerno dahil sa sobrang kaluwagan sa pag-apruba ng mga alokasyon. Inihalimbawa niya ang layunin ng administrasyon na makaahon mula sa krisis sa pamamagitan ng 7.5% na economic growth. Ngunit kung hindi raw maayos ang pagpili ng mga proyektong poponduhan at kung sino ang makikinabang dito, malalagay sa alanganin ang buong plano ng pamahalaan. Binanggit din niya na may mga pagkakataong may mga individual tulad ng ilang kongresista na tila mas may access pa sa mga unprogrammed funds kaysa sa mismong mga nangangasiwa nito, bagay na tila hindi makatwiran at nagbubukas ng pinto para sa posibleng katiwalian. Sa kabuuan, ang panukala ni Marcoleta ay isang hamon sa kasalukuyang sistema. Kung magpapatuloy ba ang pagbibigay ng ayudang walang katiyakan ng epekto o kung panahon na upang i-realign ang pondo tungo sa mga konkretong serbisyo, gaya ng libreng kuryente na tiyak na mararamdaman ng mamamayan. Layunin ng kanyang suhestyon na gawing mas episyente, mas makabuluhan, at higit sa lahat, mas transparent ang paggastos ng pera ng bayan. Higit pa sa pagbibigay ng ayuda, nais niya ng isang sistemang tumutugon hindi lamang sa pansamantalang pangangailangan, kundi sa pangmatagalang kaginhawaan ng bawat Pilipino. Sa isa pang balita, noong ika-29 ng Agosto, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Akbayan Party List at ilang kabataang organisasyon sa harap ng tanggapan ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ang layunin ng protesta ay ipahayag ang kanilang matinding pagkabahala at galit sa di umano'y mga irregularidad at katiwalian kaugnay ng ilang flood control projects na isinasagawa ng nasabing kumpanya. Bitbit ng mga nagprotesta ang mga placard at panawagan na nagsasabing ang mga proyektong pangbaha ay nagdudulot pa ng mas matinding pagbaha sa halip na protektahan ang mga komunidad. Isa sa mga tinutukoy nilang proyekto ay ang flood control project sa Barangay Muhon, Arevalo, sa Iloilo City na nagkakahalaga ng halos 71 milyong piso. Ayon sa mga lokal na opisyal at mga residente, imbes na makatulong, ang proyekto ay nagresulta pa sa pagliit ng agos ng tubig sa ilog at naging sanhi ng matinding pagbaha sa ilang barangay nang dumaan ang malalakas na bagyo. Umabot sa balikat ang tubig baha at ang pinsala ay ramdam ng maraming pamilya. Mariing tinutulan ng mga lokal na opisyal ang pagpapatupad ng proyekto dahil umano sa kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng engineering office ng lungsod at ng mismong kontraktor. Lumalabas na hindi man lang nasunod ang tamang distansya mula sa ilog at ginamit pa ang luma at hindi na naaangkop na datos para sa survey. Nagdulot ito ng pagbara ng daloy ng tubig at naging dahilan ng pagbaha. Bukod sa proyektong ito, lumabas sa mga usapan sa Senado at mga pagdinig ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na maraming proyekto ang hawak ng mga kumpanyang konektado sa isang pamilya na sinasabing kumokontrol sa iba't ibang kontraktor na paulit-ulit na nananalo sa mga bidding. Umiikot lamang umano ang mga kontrata sa ilang piling kumpanya na may iisang tunay na may-ari. Mula 2022 hanggang 2025, tinatayang aabot sa mahigit 30 bilyong piso ang halaga ng mga proyektong nakuha ng mga kumpanyang ito sa ilalim ng flood control program ng gobyerno.
Isiniwalat din sa mga pagdinig na ang ilang kumpanya ay ginagamit lamang bilang dummy upang magmukhang may kompetisyon sa bidding. Ngunit sa katotohanan ay iisang grupo lang ang nasa likod ng lahat ng ito. May mga kumpanya rin na na-flag na dati sa mga issue ng mababang kalidad ng trabaho o hindi natapos na proyekto, ngunit patuloy pa ring nabibigyan ng mga bagong kontrata. Ang mga proyektong dapat sana ay magligtas ng buhay at magpigil ng pinsala mula sa kalikasan ay napupunta sa peligroso at hindi episyenteng pagpapatupad. Dahil dito, maraming lokal na pamahalaan ang nagpahayag ng pagkabahala at nanawagan ng agarang investigasyon. Ang ilang alkalde ay nagpapatigil ng mga proyekto at humihingi ng detalyado at malinaw na dokumentasyon bago payagan ang pagpapatuloy ng anumang construction. Isa pa sa mga ipinunto ng mga nagpoprotesta ay ang sistemang nagbibigay ng lisensya sa mga kontraktor. Lumalabas umano na ginagamit ng ibang kumpanya ang lisensya ng iba upang makasali sa bidding kahit hindi sila tunay na kwalipikado. Dahil dito, naipatutupad ang mga proyektong hindi naaayon sa tamang teknikal na pamantayan. Isinisi rin ng mga residente ang kakulangan ng transparency at kakayahang teknikal ng mga kontraktor sa hindi maayos na pagpapatupad ng mga flood control systems. Naglabas na rin ng pahayag ang pambansang pamahalaan at ilang opisyal na magsasagawa ng masusing pag-audit sa lahat ng proyektong may kaugnayan sa kontrol ng baha. Kabilang dito ang paglalagay ng mas istriktong panuntunan sa pagbibigay ng kontrata, masusing lifestyle check sa mga opisyal at kontraktor, at ang posibilidad ng pagbawi ng lisensya ng mga kumpanyang lumabag sa mga alituntunin. Sa lokal na antas, lumalakas ang panawagan ng mga mamamayan at lokal na pamahalaan na magkaroon ng mas makatarungan, transparent at maayos na sistema ng paggasta ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Nais ng mga lider lokal na magkaroon ng access sa kumpletong detalye ng mga proyekto mula sa plano, pondo, kontraktor at disenyo upang matiyak na ang proyekto ay tunay na makakatulong sa kanilang komunidad. Ang kilos protesta ng akbayan ay naging simbolo ng tumitinding pagkadismaya ng mga mamamayan sa sistema ng pagpapatupad ng proyekto ng gobyerno, partikular na sa usapin ng flood control. Sa halip na mapabuti ang kalagayan ng mga nasalanta, tila mas lumalala pa ang kanilang sitwasyon dahil sa kapalpakan at katiwalian. Ang panawagan ng grupo ay hindi lamang para sa accountability, kundi para rin sa reforma sa sistema. Ipinunto nila na kailangang ayusin ang pamamalakad sa bidding ng mga proyekto, alisin ang mga mapanlinlang na kontraktor at tiyaking ang bawat pisong ginagastos ay napupunta sa tama at may makabuluhang epekto sa mga komunidad. Higit sa lahat, nananawagan sila para sa isang gobyernong tunay na naglilingkod sa taong bayan, hindi sa interes ng iilang makapangyarihan.